Nagkaroon ng sakit ang anak ni Pearl, isang byuda, at kailangan ito ng operasyon kaya lumuwas sila ng Maynila para maoperahan ng bata. Alam niyang wala siyang pangbayad dahil doon nagmakaawa siya sa isang gwapong doktor upang operahan nito ang nag-iisa niyang anak. Ngunit laking gulat niya nang sabihin nito ang kapalit, ang makasama siya nito ng isang gabi sa kama. Ngunit bakit nga ba yun ang hinihinging kapalit ng lalaki? Ngayon ay haharapin ni Pearl ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Tatanggapin ba niya ang katotohanang pilit itinago sa kanya? At kaya pa ba niyang ibalik ang pagmamahal na minsang nawala sa kanyang alaala? Nay, tulungan niyo naman po ako. May sakit po ang apo ninyo. Walang pakailam si Pearl kahit na magmukha pa siyang kawawa sa pamilya ng asawa. Kailangan niya talaga ang tulong nila para patuloy niya pang makasama ang anak niya. May brain tumor ang anak niya at ayon na rin sa doktor sa bayan nila, kailangan niya nang lumuwas sa Manila para maisagawa ang operasyon dito. Wala siyang pera kaya humihingi siya ng tulong. Ang paglalako lang din ang kinabubuhay nila at kulang na kulang ang kinikita niya doon kung luluwas sila. Umagang umaga, wag mo nga akong artihan, baka anong magawa ko sa'yo. Alam niya naman na ayaw sa kanya ng ginang. Ang sa kanya lang sana naman kahit ang bata na lang ang isipin nito. Kung buhay pa sana ang asawa niya, ay may katulong pa siya at suporta. Pero simula nang mawala ito, naging mag-isa na siya. Ang pamilya pa nito ay tila ba walang pakailam sa kanya. Gagawin ko po lahat, Nay. Basta pahiramin niyo lang po ako ng pera. Kailangan lang po talaga ng apo ninyo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pera, Pearl? Humihingi ka sa akin ng pera? Nakikita mo ba ang kalagayan ng buhay natin? Hindi naman kami mayaman. Inis siya nitong tinalikuran. Nakakahiyaman, sinundan niya ito sa loob ng bahay. At ang kapal talaga ng mukha mo na sinundan mo pa ako dito. Galit na sigaw nito kay Pearl na napapayuko na lamang. Maya-maya pa, nakarinig na siya ng mga yabag pababa sa hagdanan. Bumaba ang isa sa mga kapatid ng namayapan niyang asawa. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Walang emosyong tanong nito sa ina at basta nilagpasan siya, mukhang kagigising lamang. Ate, tulungan mo ang pamangkin mo. Kailangan niya ng operasyon. Ate, maawa ka naman kay Marcus. Lumuhod siya sa harap ng babae. Hahawakan niya sana ito kaso tinabig nito ang kamay niya. Katulad ng ina ay may ugali rin ito. Sa pamilya ay para bang ang asawa niya lang ang mabait. Pwede bang umalis ka na lang dito ha? Wala kaming maitutulong sa'yo. Pananaboy na nito sa kanya. Ngunit nanatiling nakaluhod si Pearl sa harapan ng babae na hindi mo makikitaan ng awa. Ano pang ginagawa mo dyan? Umalis ka na! Sigaw nito nang hindi pa rin siya tumatayo. Dahan-dahan siyang umalis sa pagkakaluhod niya. Mabilis na pinunasan ni Pearl ang kanyang mga luha. Wala na rin naman siyang mapapala kahit umiyak pa siya ng umiyak. Salamat na lang ho. Aniya at tumalikod. Narinig pa ni Pearl na may sinasabi ang mag-ina, ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin. Sana lang hindi karamahin ng mga ito dahil sa kasamaan ng mga ugali. Para saan po to? Takang tanong ni Pearl sa ginang na kanilang kapitbahay. Bigla na lang kasi siyang inabutan ng ilang lilibuhin, kaya puno ng pagtataka niya itong tinignan. Kailangan mo yan, iha. Huwag kang mag-alala kapag nakaluwag-luwag ka na ay tsaka mo na lamang ako bayaran. Hindi niya na napigilan ng sarili na siya ay maluha. May mga tao pa palang tulad nito na mabuti ang puso. Handang tumulong kahit hindi mo kaano-ano. Maraming salamat po dito, Manang. Nayuko pa siya sa harap ng babae na bigla na lang siyang iniwan. Bukas na bukas din ay babiyahe na sila. Anong oras na rin kasi at gabi na. Buong maghapon kasi, naghanap siya ng pwedeng mauutangan pero wala. Ang tao naman na nagpahiram sa kanya ay kauuwi lamang. Hindi niya alam kung saan galing, pero lubos-lubos ang pasasalamat niya dito dahil sa pagpapahiram ng pera. Kinabukasan, maagang gumayak si Pearl. Binihisan niya ang anak niya. Naayos niya na rin ang mga gamit na kanilang dadalhin. Nakalagay na iyon sa isang bag na bibit-bitin na lamang. Maganda na sana ang umaga nila pero paglabas, bigla na lamang nasira. Saan kayo pupunta na mag-ina? Ang ina ng namayapan niyang asawa kasama ang isa sa kapatid ni Martin.
Nakapamewang pa ang ginang sa harap nila. Mano po. Sinubukan ng anak niya na magmano sa matanda pero tinignan lang nito ang bata. Kaya hindi na nagmano pa ang bata dito. Ang anak naman nito, pinagmasdan sila mula ulo hanggang paa. Ano, saan nga kayo pupunta? Nakataas ang kilay nito at nakapamewang. Luluwas po kami. Lalagpasan na din sana ang mag-ina pero humarap pa talaga. Ano ba? Padaanin niyo nga kami. Inis niyang sabi sa mga ito. Ano, nagbenta ka ng katawan para may pera kayo? Natatawa nitong tanong. Hindi na talaga kaya pa ni Pearl na magpigil kaya sinagot niya ang babae. Hindi ba pwedeng may nagpahiram lang sa amin? Dahil ang mga tulad ninyo na dapat tumutulong sa amin ay walang puso. Nanlaki ang mata ni Marta. Akmang tatama nga sana sa mukha niya ang kamay nito pero nahawakan niya iyon. Magbagong buhay na kayo ni nanay ate. Hindi tuloy agad nakapagsalita ang dalawa. Natuos na lang sa kinatatayuan ng mga ito. Malaya pa nilang nalagpasan. Narinig niya pang tinawag sila ng mag-ina at kung ano-ano pa ang sinabi. Ngunit hindi niya nanilingon o pinansin. Habang lulan sila ng isang private vehicle, tahimik lamang si Pearl. Ngunit kahit ganun, panay ang dasal niya sa kanyang isip na sana hindi masayang ang pagpunta nila sa syudad. Panay rin ang hiling niya sa asawang si Martin na sana wag na muna nitong kunin ang anak nila sa kanya. Bro, bakit hindi ka makipag-date para naman hindi ka na single? Sayang naman yung kagwapuhan mo kung wala ka magiging anak na magmamana. Abala si Rafael sa mga binabasang papel nang guluhin siya ni Mirko. Si Mirko ay kapwa niya doktor sa hospital na pinagtatrabahuhan. Kung tutuusin kahit naman hindi siya magdoktor, mayaman na sila. May pag-aaring kumpanya ang pamilya nila at gusto pa nga na siya ang magmamanage. Kaso nga lang ay gusto niyang tuparin ang pangako sa isang tao na magiging doktor siya hanggat kaya niya at tutulong sa mga tao. Ito rin ang dahilan kaya wala pa rin siyang nobya o kinakasama. Dahil hinding-hindi mawawala ang pagmamahal niya sa una at huling babaeng minahal kahit pa sabihing ilang taon na ang lumipas. Mananatili ito at hindi mawawala sa kanyang puso't isipan. Bro, bakit ang tahimik mo? May problema ba? Pwede bang iwan mo na muna ako, Mirko? Inis niyang tanong. Napapahiyang tumango ang kausap at iniwan na muna siya. Malalim na napabuntong hininga si Rafael. Kung minsan, napapaisip niya na paano kung wala siya noon sa ibang bansa. Paano kung hindi niya nalang tinuloy ang pagdodoktor? Ay di sana hindi sila nagkahiwalay ni Angel. Hindi sana ito nawala. Sana ay may asawa na siya ngayon. Pero alam niya naman na kahit saan pa naroon si Angel, masaya ito sa kanya dahil itinuloy niya ang pagdodoktor niya. Dok, isang nurse ang pumasok. Natigil tuloy siya sa kanyang pagbabasa. Tinanggal niya din ang suot na salamin at binabae yun sa mesa. Bakit? Malamig niyang tanong sa nurse. May babae po kasing nagmamakaawa sa labas na operahan daw po yung anak niya. May brain tumor daw po ang bata at kailangan ng operasyon. Wika ng nurse. Mabilis tuloy siyang napatayo at sinundan ng babaeng nurse na kalalabas lamang. Malayo pa man, rinig na ni Rafael ang nagmamakaawang boses ng babae. Pero bakit ganun? Tila ba pamilyar sa kanya ang boses na iyon at parang narinig na rin niya. Maawa na po kayo. Kailangan pong gumaling ng anak ko. Siya na lang po ang meron ako kaya please po parang awa niyo na. Hinawi niya ang mga tao na basta na lamang nanonood. Doon niya nakita ang isang babaeng nakaluhod. Miss, alam namin na kailangan mo ng tulong. Pero pwede namang pag-usapan to ng maayos. Nakakagawa ka ng... Natulala na lang si Rafael nang mag-angat ng tingin ng babae at magtama ang kanilang mga tingin. Matutulungan niyo po ba ako, Dok? Ooperahan niyo po ba ang anak ko? Tumayo na ito't lumapit sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Pero wala siyang maibigay na sagot. Nanatili ang tingin niya dito. Dok, please. Ang anak ko na lang po ang meron ako. Mas sumigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Ako ang mag-oopera sa bata. Sa sobrang kasiyahan ng babae, nayakap na lang siya nito at ang mga taong nanonood ay nawala na rin. Bago isagawa ang operasyon, nagsagawa muna ng mga test na dahil na rin sa mga advanced na gamit sa hospital, mabilis lumalabas ang resulta. Ayon sa nurse na nakausap niya, magaling na neurosurgeon si Dr. Rafael Buenaflor. Katunayan ay marami na raw itong natulungan ng mga bata
at asahan daw niyang madadagdag sa listahan ng anak niya. Habang isinasagawa ang operasyon, ay panay lang ang dasal ni Pearl na sana maging maayos ng anak niya. Yun lang ang kanyang hiling. Hindi niya na kasi kakayanin pa na muling mawalan ng mahal sa buhay. Ma'am, mabuti po kumain na po muna kayo. Bumalik ang nurse na may dalang pagkain. Pasensya na pero hindi ko matatanggap yan. Aniya sabay iling. Ngunit ayaw papigil ng nurse at nilagay sa katabi niyang bangko ang daladala nito. Sabi po ni Doc, asikasuhin ko kayo. Sumusunod lang po ako sa kanya. Dahil gutom na rin, kumain na si Pearl. Naubos niya ang pagkain. Sayang din naman kasi mukhang nag-effort pa ang nurse na bilhin yun. Batid ni Pearl na ilang oras ang itinatagal ng isang operasyon pero hindi niya maiwasang kabahan. Gusto niyang malaman ng kumpirmasyon na ayos na ang anak niya at successful ang operasyon pero hindi pa rin lumalabas ang doktor. Dok, kamusta po ang anak ko? Kalalabas pa lang ng lalaking doktor ngunit agad niya itong nilapitan. Successful ang operasyon. Hintay na lamang natin siyang magising. Napangiti na lang si Pearl. Pero Dok, paano ko po kayo mababayaran? Sa opisina ko na lamang tayo mag-usap. Anito't iniwan na muna siya. Hindi katulad kanina, nakangiti na si Pearl. Ayos na ang anak niya, kaya wala na siyang kailangang ipag-alala pa. Nang makarating sa kanyang opisina, nagulo ni Rafael ang sariling buhok. Matagal nang patay si Angel, kaya sino ang babaeng nakaharap niya kanina? Bakit kamukhang kamukha ito ng namayapa niyang nobya? Gayong alam niya na walang kakambal si Angel. Nag-iisa lamang itong anak, kaya sino ang babae? Totoo nga ba talaga ang sabi-sabi na may iilan kang kamukha sa mundong to? Mabuti na lang at hindi nakaapekto sa pag-oopera niya kanina ang sari-saring tanong sa kanyang isipan. Akala niya naka-move on na siya at tanggap niya na. Pero ngayon na may nakaharap siyang kamukha ng namayapang nobya ay parang bumalik na naman ang lahat ng sakit sa kanya. Natigil si Rafael sa pag-iisip ng kung ano-ano nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Ilang beses na din palang nagbi-miss call sa kanya ang number na iyon. Siguro ay nagsimula pa kanina noong nag-oopera siya. Hello? Sino to? It's me, Iho. Mabilis niyang nakilala ang boses ng ginang, ang mami ni Angel. Bakit po kayo napatawag, tita? Naging kalmado na ang boses ni Rafael, hindi katulad na parang galit siya. Gusto sana kitang imbitahan dito sa bahay bukas ng gabi. Siguro ay namimiss na naman ng mga ito ang anak, kaya kailangan na makakasama. Pupunta po ako, tita. Salamat, Iho. At nawala na ang kausap niya sa kabilang linya. Dumako ang tingin ni Rafael sa mga dokumentong nasa ibabaw ng kanyang table. Pag-aari iyon ng batang si Marcus na katatapos niya lamang operahan. Natignan niya na iyon bago pa ang operasyon pero hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang na-focus ang atensyon niya sa pangalan ng magulang nito. Martin Escobil at Pearl Escobil. So Pearl pala ang pangalan ng babae? Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lamang siyang naging curious sa babae. Marahil dahil sa kamukha ito ni Angel. Habang ang anak ni Pearl na si Marcus ay nasa recovery room na. Matyaga niyang hinihintay na magising ang anak niya. Kasalukuyang pinagmamasdan ng bata habang hawak ang isa sa mga kamay nito. Salamat, nak. Hindi ka kaagad sumama sa papa mo. Alam mo naman, di ba? Kailang ang nagmamahal kay mama. Para siyang ewan na kinakausap ang isang taong tulog pa. Natawa na lang tuloy siya sa ginagawa niya. Nang bigla niya namang naalala ang tungkol sa napag-usapan nilang dalawa ni Doc Buenaflor kung paano siya makakabayad. Kaya nagpaalam si Pearl sa natutulog na anak tsaka nagtungo sa opisina ng doktor. Kumatok muna siya pero nang sabihin na pumasok nga siya. Maraming salamat po, Doc. Nayuko siya sa harap ng doktor na nakaupo sa swivel chair. Alam mong wala nang libre ngayon, Mrs. Escobil. Mabilis siyang nagangat ng tingin. Paano ho ba ako makakabayad sa inyo? Pwede ba kitang makasama ng isang gabi sa kama? Hindi agad siya nakapagsalita dahil sa labis na pagkabigla sa sinabi ng doktor. Po? Ako na ang sasagot ng lahat ng gagastusin niyo kung papayag ka. Tumayo na ito habang siya natuo sa kinatatayuan niya. Kung papayag ka sa gusto ko, hindi ka na mahihirapan. Wala ka na ring magiging problema pa, misis.
Unti-unti itong naglakad papalapit sa kanya at nang nasa harapan niya na ang lalaki, napatingala na lang si Pearl. Anong desisyon mo, Mrs.? Mabilis siya nitong sinalo ng akmang babagsak siya sa sahig dahil sa sobrang panghihina. Okay, bibigyan kita ng oras para mag-isip, tsaka mo ipaalam sa akin ang desisyon mo. Nang masiguradong okay na siya, iniwan siya ng doktor. Napatingin na lang si Pearl sa pintuang nilabasan ng doktor. Umuwi na muna si Rafael sa kanila. Ilang oras lang din ang itatagal niya doon dahil kailangan siya sa hospital. Paraan niya na din iyon ng pagbibigay ng oras sa babae para makapag-isip-isip. Ang anak ko, umuwi na rin sa wakas. Madalas kasi sa hospital siya nag-i-stay, kaya ganoon na lang ang reaksyon ng kanyang mommy. Napailing siya sa sinabi ng ina, tsaka naupo sa sofa. Sumandal pa siya doon, nakaramdam na ng pagod. Mukhang pagod na pagod ang anak ko. Bakit hindi ka muna mag-day off? Mom, maraming tao ang kailangan ng tulong ko. Anya at tumayo na. Magbibihis lang siya tapos aalis na rin mamaya. Rafael, nandito ka na pala. Pero natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. Madalas bumisita sa kanila ang babae, ayon na rin sa kanyang mami. Bakit naman kailangan na masaktuhan pa ang pag-uwi niya? Anong ginagawa mo dito, Britney? Walang emosyon niyang tanong sa babae. Hindi ito nakasagot agad. Anak, wag ganyan. Bumibisita lang si Britney. Inakbayan pa ng mami niya ang babae. Napailing tuloy siya. May mga kailangan pa akong gawin. Aniya't iniwan na ang dalawa sa unang palapag ng mansyon. Baka kasi mamaya kung saan na naman mapunta ang usapan. Pagod na nahiga si Rafael sa kanyang kama. Saglit na ipinikit ang mga mata at inalala ang nakaraan. Noong mga araw na masaya pa siya at may kulay pa ang kanyang buhay. Ngunit dahil sa isang aksidente, nawala ang lahat ng saya. Nasa ibang bansa siya noon nang makatanggap siya ng tawag. Nandoon siya dahil kailangan yun sa pag-aaral niya bilang isang doktor. Son, huwag kang mabibigla ha. Iyon ang bungad ng kanyang mommy. Batid niyang may masamang nangyari pero ikinalma niya pa rin ang sarili. Umaasa na wala. Wala na si Angel, anak. Naaksidente ang sasakyan nila. Nahulog ang sasakyan sa bangin. Hindi niya nga lubos matanggap ang nangyari, kaya ang pader ang nakatanggap ng kanyang galit. Ilang beses niyang pinagsusuntok ang pader. Konting panahon na lang, matutupad na ang pangarap nila noon, Angel. Kaya bakit? Bakit kailangan na maaga itong kunin sa kanya? Rafael, anak? Napamulat siya dahil sa sunod-sunod na katok. Hintayin niyo na lamang po ako sa baba. Ani at nagtungo na muna sa may banyo upang maligo. Samantala sa unang palapag ng mansyon ay kausap ng mami ni Rafael si Britney. Si Britney ay ang babaeng nagkakagusto sa kanya. Yun nga lang ay hindi ito pinagtutuunan ng pansin ni Rafael. Tita, what do you think? Magugustuhan pa kaya ako ni Raf? Tanong ng babae sa ginang. Hinawakan naman ng ginang ang kamay nito. Alam mo, iha, huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Hindi naman pwedeng habang buhay. Sisihin niya ang sarili sa pagkawala ni Angel dahil wala siya dito nang mangyari yun. Napangiti si Britney sa tinura ng ginang. Salamat po tita sa suporta niyo. Ngumiti lang si Cynthia. Wala na kasi akong nakikitang bagay sa anak ko bukod sa iyo, iha. Nang yakapin ito ng ginang ay mas lalong nagsaya ang puso ni Britney. Hindi magtatagal, mapapasa kanya si Rafael. Nagising si Pearl dahil sa isang masamang panaginip. May lalaki, pero hindi niya kilala kung sino. Pilit siya nitong kinukuha sa asawang si Martin at gusto siyang isama. Hindi niya rin makita ang mukha ng lalaki. Napatingin na lang siya sa anak na wala pa ring malay. Malalim siyang napabuntong hininga. Doon na din sumagi sa kanyang isipan na hinihintay nga pala ng doktor ang kanyang desisyon. Papayag kaya siya sa gusto nito? Pero ano bang magagawa niya? Kung babayaran niya ng pera, baka kahit magpakaalipin pa siya sa lalaki, hindi niya rin mababayaran agad. Kailangan niya ng magdesisyon. Si Doc Buenaflor, tanong niya nang makasalubong ang isang nurse. Umuwi lang po saglit, anito at nilagpasan siya. Naupo na lang muna siya sa mga bangkuan na nasa labas ng hospital room. Saglit na nayuko para makapag-isip-isip. Nakapagdesisyon ka na ba? Mabilis siyang nagangat ng tingin nang marinig ang boses na yun.
Nakita niya ang lalaki nakatayo sa kanyang harapan. "Dok?" Yun na lang ang nasabi ni Pearl at matagal pang pinagmasdan ng lalaki. Masasabi niyang gwapo ang doktor, pero kung papayag siya sa gusto nito, tila ba nagtaksil na rin siya sa asawa kahit pa sabihing wala na si Martin. "Payag na po ako." "Sige, maiwan mo na kita. Aayusin ko lang ang lahat." Anito't gaya nga ng sabi, iniwan na siya. "Patawad, Martin." Naibulong na lamang ni Pearl. Nakausap niya naman ang doktor at nasabi niya na sa doktor ang desisyon niya kaya binalikan niya ang anak niya. Samantala si Rafael, hindi din alam kung bakit yun ang hiningi niyang kapalit sa babae. Alam niyang mali yun dahil kung tutulong ka dapat walang hinihinging kapalit. Pero hindi niya alam, tila ba may bagay na gusto siyang malaman. Kinabukasan, nagising na rin ang anak ni Pearl. Sakto pa na nasa loob ng silid si Doc Rafael kaya nasaksihan din nito ang paggising ng bata. Hindi man makapagsalita agad, masaya siya na makitang okay na ang anak niya. Nang araw na yun, walang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Pearl. Kapag naibigay niya na ang hinihinging kapalit ng doktor at pwede na, makakabalik na sila ni Marcos sa probinsya at makakabalik na sa kanilang normal na buhay. "Kailan ang libreng oras niyo?" Tanong ni Pearl kay Doc Rafael. Nasa may hallway silang dalawa pero wala namang dumadaan kaya wala ring makakarinig sa kanilang usapan. "Kaya kong gumawa ng oras para doon, Mrs. Escobel." Napaiwas na lang siya ng tingin. Hindi makayanan ang ibinibigay na tingin ng lalaki. "Gawin na natin para matapos na." Walang halo na kahit anong takot na sabi niya sa doktor. "Hindi mo pwedeng gawin at iwan ang anak mo nang gising siya kaya aalis tayo at gagawin yun kapag tulog na siya." Anito at bigla na lamang ulit nawala sa kanyang harapan. Habang lula ng sasakyan si Rafael, hindi maiwasang kabahan ni Pearl. Itinatak niya na nga lang sa isip na para sa anak niya ang gagawin niya. Tahimik lang siya. Ang lalaki naman, abala sa pagmamaneho. Sana nga lang hindi magising agad si Marcos at siya ay hanapin. Sa isang hotel sila pumasok ng doktor. Pansin niya nga ang paninitig ng mga tao. Paano ba naman na isang gwapong lalaki ang kasama niya? Tapos siya ang suot ay isang napakasimpleng damit lang. Nang nasa loob na sila ng elevator, dumoble lalo ang kaba niya. Isusuko niya ang sarili niya dito. Ganoon ang mangyayari. "Hindi ka ba hahanapin sa hospital?" Hinarap siya ng lalaki. Nasa may gitna na ito ng kwarto. Siya ay malapit sa pinto. "Tingin mo ba, hindi ko alam ang salitang paalam bago umalis?" Unti-unti itong naglakad papunta sa kanya at nang nasa harapan niya na ang doktor, halos hindi na huminga si Pearl. Yumuko pa ito at bumulong sa kanyang tenga. Doon na nagtaasan ang lahat ng kanyang balahibo. "Kapag sinimulan na natin, wala nang atrasan. Tapusin na natin to para makabalik na ako sa anak ko." Anya, wala siyang nakuhang sagot mula rito. Basta na lamang siyang sinunggaban ng halik ni Rafael at ang tanging niya lang nagawa ay ang pumikit na lamang. Ang halik na ibinibigay nito ay puno ng pagkasabik. Hindi nga siya makasabay sa ginagawa nitong paghalik sa kanya. Halos kapusin din sila ng hininga. Mabuti na nga lang at tumigil ito saglit para makalanghap sila ng hangin. Nang magkatitigan, napaiwas siya ng tingin. Pero muling napabalik ang tingin niya sa lalaki nang hawakan nito ang kanyang baba. "Ituloy na natin." Anito't sinakop na naman ng labi nito ang kanyang labi. Napapikit na lang ulit si Pearl. Dinama ang binibigay na halik ng doktor sa kanya. Nang bigla namang nagring ang cellphone na nasa bulsa nito. Hindi niya matapos-tapos ang sabihin dahil patuloy lang ito sa paghalik sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa kundi baliwalain na lang ang tawag. "Kamukhang kamukha mo talaga siya." Bahagyang kumunot ang noo niya dahil sa tinuran ng lalaki. "Sino?" Takang tanong niya na hindi na nasagot pa dahil ipinagpatuloy na nito ang ginagawa. Samantala sa hospital, inis na inis si Britney sa isang nurse. Hindi kasi nito magawang sabihin kung nasaan si Rafael. Pero sa totoo lang, mas inis ang babaeng nurse dito. Paano ba naman kung makaasta ang babae akala mo girlfriend dito ng doktor? Ngayong wala namang relasyon ng dalawa. Nag-iilusyon lamang ito. Sa labis na inis ay nagpaalam na nga lang ito na babalik na lamang. Pero sa isip ng nurse ay sana wag na at maghanap na lang ang nakakairitang babae ng ibang aabalahin. Nang magising si Pearl,
Masakit ang kanyang katawan, pero pinilit niya pa rin na kumilos, lalo pat may anak na naghihintay sa kanya sa hospital. Hindi po pwedeng pabayaan niya na lamang ito, lalo pat para nga sa bata ang lahat ng ginagawa niya. Dali-dali niyang isinuot ang mga damit at kahit tulog pa ang doktor, umalis na siya sa hotel room. Mabuti na lang talaga't may pera pa siyang pamasahe, kaya hindi niya na kailangan pang kumuha mula rito. Habang lula ng taxi, panay ang dasal ni Pearl na kung nasaan man ang asawa niya sana, mapatawad siya nito sa ginawa niya. Nang nasa harap na ng hospital, mabilis na siyang bumaba ng taxi matapos iabot ang bayad sa driver. Kaagad niya ring tinungo ang room ng anak niya. "San ka po galing, mama?" Hirap man, nagawa pa rin itong magtanong kahit papaano. "Maiwan ko na po kayo, ma'am," anang nurse at iniwan na nga silang mag-ina. "Kumain ka na ba?" Tumango si Marcus. Siguro ay ang nurse ang nagpakain dito. "Huwag kang mag-alala, hindi naaalis si mama. May inasikaso lang si mama." Aniya habang nakaupo sa upuan na nasa tabi ng hospital bed ni Marcus. Nang hindi na nagsalita pa ang anak niya, hinayaan na muna ito ni Pearl na magpahinga. Tsaka siya malalim na napabuntong hininga. Siguro kung natagalan pa siya baka magdamdam ang bata. Bakit naman kasi hindi siya nagising agad at mukhang natagalan sila ng doktor na yun. Pero alam niya namang hindi na iyon mauulit. Bayad na siya ng doktor, tapos na ang kanilang usapan. Sa hotel room, nagising si Rafael na wala na sa tabi niya ang babae. Mabilis tuloy siyang napabangon. Puno tuloy siya ng pagtataka kung paano nito nagawang umalis agad gayong masakit pa ang pechay nito. Labis-labis talaga ang pagmamahal nito sa anak. Aaminin niyang medyo nadala siya sa pangyayari. Siguro dito niya naibuhos ang ilang taon na pangungulila niya sa namayapang nobya. Kay Angel, lalo pat kamukhang kamukha nga ito ng babae. Yun nga lang ay natawa na lang siya bigla. Hindi niya nakita dito ang birthmark na gusto niyang makita. Bakit naman kasi pumasok pa sa isip na posibleng buhay si Angel at ito si Pearl dahil malabo yun. Matagal nang patay ang kanyang nobya. Napailing na lamang si Rafael at agad na nagbihis. Naalala niyang inimbita nga pala siya ni Tita Jelly niya, mami ni Angel, para mag-agahan sa bahay ng mga ito. Kahit na ilang oras pa bago mag-dinner, kailangan na niyang maghanda para doon. Hindi naman kasi po pwede na basta na lamang siyang haharap sa mga ito. Baka masabihan pa siya na hindi matutuwa si Angel kung makikita nito na napapabayaan niya ang sarili. Samantala sa hospital, habang tulog ang anak, kumain muna si Pearl. Matipid kasi siya kaya may pera pa rin. Hindi pa nauubos ang ipinahiram sa kanyang pera. Kaya para hindi nalalayo pa, ay sa cafeteria na lang siya ng hospital kumain. Ngunit habang kumakain, bigla na lamang nanakit ang kanyang ulo. "Miss, ayos ka lang po?" Isang babae ang lumapit. Bigla na lang kasing napahawak sa ulo niya si Pearl. Nabitiwan nito ang hawak-hawak na kutsara. "Ayos lang ako." Aniya at pinabalik na ang nagmamalasakit na babae sa pwesto. Nag-aalangan man, sumunod ang babae. Dapat nga itatawag pa ito ng doktor. Total nasa loob naman sila pero pinigilan niya ito. Ayaw niya kasing magkaroon pa ng panibagong babayaran. Saan? Saan mo ko dadalhin?" Bigla na lamang may nag-flash sa isip niya na isang babaeng nakikipagtalo, ngunit hindi niya makita ang mukha nito. Kausap nito ang isang lalaking wala ring muka at galit ang babae sa lalaki. Sa sobrang sakit, napapikit na lang si Pearl nang dahil doon. Hanggang sa makarinig siya ng pamilyar na boses, kaya iminulat niya ang mga mata. "Ayos ka lang ba?" Ang doktor na iniwan niya kanina sa hotel ay nasa harapan niya at puno ito ng pag-aalala. Napakurap na lang tuloy siya. "Anong nangyayari sa'yo?" Umupo na ito sa kaharap niyang upuan, pero hindi na talaga makayanan ni Pearl na malapit sa lalaki kaya tumayo siya. "Saan ka pupunta?" Katatayo pa lang niya, ngunit nahawakan na nito ang kamay niya. "Pupuntahan ko ang anak ko." Anya sa lalaki at pilit na binabawi ang kamay dito. "Hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong nangyayari sa'yo, hindi ka makakaalis dito." Nagmamatigas na saad ng doktor. Napapadyak na lamang siya sa inis. "Pwede ba bitiwan mo ko kung ayaw mong gumawa ako ng eksena dito?" Pero hindi talaga papatalo si Rafael, kaya ito naman ang kanyang tinakot. "Sasabihin mo sa akin o hindi ka makakabalik pa sa anak mo?" Inis na lang na napairap si Pearl na ikinangisi naman ni Rafael. "Sumakit yung ulo ko.
Ayan, alam mo na, bitiwan mo na ako. Sadyang ayaw talagang patalo ni Doc dahil tumayo na rin ito. Let's go, sasamahan kita sa kanya. Ano bang trip ng doktor na to? Naitanong na lamang ni Pearl sa kanyang sarili. Hindi na rin alam ni Rafael kung anong nangyayari sa kanya. Mas pinili niya pang manatili sa tabi ng mag-ina kaysa ang pumunta sa dinner na inimbita siya ng mami ni Angel. Nakuha na nga ba talaga ng babae ang atensyon niya? O dahil pa rin sa kamukha ito ni Angel? Mama, sino po siya? Takang tanong ng bata habang nakaturo ito kay Rafael. Siya ang doktor na nag-opera sa iyo, anak. Napalitan ng ngiti ang pagkalito sa mukha ng batang si Marcus. Maraming salamat po, Doc. Buong pasasalamat nito kay Rafael na nagpangiti naman sa lalaki. Wala yun, basta ba maging okay ka na. Gusto na lamang mapairap ni Pearl sa narinig mula sa doktor. Anong wala yun? Sa bagay, bayad na nga pala siya dito. At dahil tapos nang kumain ulit ang batang si Marcus, nakaramdam na naman ito ng antok. Sige nak, matulog ka na muna, nandito lang naman si mama. Habang pinapanood si Pearl na pinapatulog ang anak nito, hindi maiwasan ni Rafael ang magkumpara sa kanyang isipan. Siguro kung buhay si Angel, ganun din ang babae sa anak nila. Nakuha mo na ang kapalit kaya bakit hindi mo pa ako nilulubayan? Nasa labas na sila kaya nagawa na niya yung itanong sa doktor. May kailangan pa pala akong ayusin. Kanina sabi naman ito'y wala na daw itong gagawin pero ngayon meron na. Ang gulo talaga ng lalaking yun. Yun na nga lang ang nasabi ni Pearl sa kanyang sarili. Lumipas sa mga araw, nasa hospital pa rin sila ng anak niya. Nagpapagaling pa kasi si Marcus kaya hindi pa rin ito pwedeng umalis. Pero sa bawat araw na yun, walang palya si Rafael sa pagbisita sa anak niya. Kung minsan nga'y kay Marcus pa ito nagtatagal, kaya naging close na rin ang dalawa. Doc Pogi! Katulad na lamang ngayon, kapapasok pa lang ni Rafael pero binati na agad ito ng anak niya. Kamusta? Okay na po ako, Doc. Masiglang tugon ng bata. Ngiti ang sumilay sa labi ng doktor hanggang sa madako ang tingin nito sa kanya. Siya naman ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Ang ganda ng mama mo, no? Oo naman po, Doc. Hindi na alam ni Pearl kung paano umabot doon ang usapan pero nakikita niya na mukhang magaan talaga ang loob ng dalawa sa isa't isa. Papaligawan mo ba siya? Kumunot ang noo ng anak niya. Bakit niyo po tinatanong? Seryoso na ang boses nito at hindi na nakikipagbiruan pa. Nawala tuloy ang ngiti sa labi ni Dr. Rafael. Sabi mo 'di ba maganda ang mama mo? Kaya maraming pwedeng manligaw sa kanya. Dadaan po muna sila sa akin. Natawa na lamang ang doktor sa tinuran ng bata habang siya'y napapailing. Akala ni Pearl doon na matatapos ang usapan pero sadyang magaling ang lalaki na nagbukas pa ito ng panibagong usapan. Nasaan ba ang papa mo? Wala na po ang papa ko, patay na po siya. Ako na lang po ang meron si mama. Naramdaman niya ang kakaibang tingin ng lalaki. O sige na magpahinga ka muna, labas na muna si Doc. Kumuway pa ang batang si Marcus kay Rafael na napangiti na lang. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging maayos ang anak ko. Aniya at tatalikuran na sana ang doktor pero nahawakan siya nito. Sana kayo pupunta paglabas niya. Tumaas ang isang kilay ni Pearl. Bakit kailangan mo pang malaman? Concern lang ako sa bata. Basta babalik na kami sa dati naming buhay, Doc. Anya ngunit ang pagkakahawak ng doktor ay nanatili pa rin sa kanya. Ano ba kasing problema mo? Gusto mo bang maulit pa ang nangyari kaya mo ko ginugulo ng ganito? Ay naaalala ko sa'yo. Bigla na lamang lumungkot ang boses nito. Nawala ang masayahing doktor kapag humaharap sa anak niya. Sino namang maaalala? Raf? Dahil sa dumating, mabilis na natanggal ni Pearl ang pagkakahawak ni Rafael sa kanya. Kaagad din siyang pumasok sa hospital room ng anak at iniwan ng lalaki sa labas. Samantala si Rafael, mahina na lang na napamura. Anong ginagawa mo dito? Inis niyang tanong kay Britney. Bakit? Masama bang dalawin ka? Sabi sa akin ni tita, hindi mo na daw siya dinadalaw. Kaya nandito ko para malaman kung ayos ka lang. Mahina na lamang siyang natawa sa sinabi ng babae. Huwag kang magkunwari na ginagawa mo to para sa tita mo. May sarili kang intensyon, Britney. Inis niyang sabit nilagpasan na ang desperadang babae.
Ralph, come on. Hinabol siya ni Britney. Kahit na medyo mabilis ang kanyang lakad, nasasabayan iyon ng babae at patuloy lang ito sa pagsunod sa kanya. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Wala kang kasalanan sa pagkawala ni Angel, kaya bakit hindi ka magmahal ulit? Sa labis na inis sa pinagsasasabi ni Britney, hinarap niya na ito. At sino naman ang mamahalin ko? Ikaw? Bakit hindi? Alam mo namang matagal na kitang gusto, Raf. At matutuwa si... Sinubukang hawakan si Rafael ni Britney, ngunit mabilis niya itong itinulak. Layuan mo ko, Britney, dahil hinding-hindi kita magugustuhan. At para malaman mo, may iba na akong gusto. Ani Rafael, tsaka mabilis na tinalikuran ang babae. Narinig niya pang tinatawag siya nito, ngunit hindi niya pinansin pa at nagtuloy-tuloy na lamang ng lakad. Samantala si Britney, naiwang nagpapapadyak sa inis. Malaman niya lang talaga kung sino ang babaeng yun, hindi nito magugustuhan ang gagawin niya. Hindi na rin napigilan ni Pearl ang antok habang pinagmamasdan ng anak na natutulog, kaya nilamon na rin siya ng antok. Hindi, wag, wag! Mama! Nagising na lang siya dahil sa mga tapik ng anak niya. Nakaupo na ito sa kama. Mama, nananaginip ka po. Anito matapos siyang gisingin. Mabilis niyang inayos ang sarili. Tsaka niya lang din napansin na sobra-sobra na pala ang kanyang pawis. Mama, may bad guys po ba sa panaginip mo? Wala anak. Pagsisinungaling niya kay Marcus. Ayaw kasi ni Pearl na mag-alala pa sa kanya ang bata kaya nagsinungaling na lang siya dito. Mama, ang bait po ni Doc, no? Ah, oo. Sinang-ayunan na lang niya ang bata. Bakit po ganun, Mama? Anong bakit ganun? Bakit po si Doc hindi naman po natin siya kaano-ano, pero ang bait niya po sa atin. Bakit po si Lola pati tita hindi po? Bigla na lamang napatahimik si Pearl. Hindi niya magawang sagutin ang tanong ni Marcus. Maging kasi siya ay hindi rin alam kung bakit ganoon ang pakikitungo sa kanila ng mag-ina. Si Papa lang po ang nagmamahal sa atin doon, Mama. Kasing bait po siya ni Doc. Dagdag pa ng bata. Wala na talaga siyang masabi kaya ginulo na lamang niya ang buhok nito. Alam ko kahit ganoon sila, mahal ka nila anak. Sabi niya na lang sa bata pero hindi na ito sumagot pa at nanatili na lang natahimik. Samantala si Rafael nasa loob lang ng kanyang opisina. Paikot-ikot lang ang swivel chair. May parte sa kanya na ayaw niyang pakawalan ng mag-ina. Pero batid niya rin naman ang katotohanan na hindi niya sila pag-aari kaya wala siyang karapatan na pigilan sila sa kung anong gustuhin ng mga ito. Ngunit ano bang magagawa niya kung naging malapit na siya sa mga ito? Doc, umalis na po si Ma'am Britney. Balita sa kanya ng nurse. Lalabas na nga sana ito nang tawagin niya. Bakit po, Doc? Lumapit ito na puno ng pagtataka. Inabot niya dito ang isang larawan. Wow, Doc. Sweet na sweet kayo dito ah. Parang hindi masungit, pero parang may kamukha yung babaeng may anak. Kamukha siya nung girlfriend ninyo. Awang ang labi ng nurse at mas pinakatitigan pa ang larawan. Papasa silang kambal? Patanong niyang sabi. Yes, Doc, pero paano kung... Joke lang, Doc, pero sige po, balik na ako sa trabaho ko. Anito at siya iniwan. Malalim na lang na napabuntong hininga si Rafael, tsaka siya tumayo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa hospital room ng batang si Marcus. Doon niya naaabutan na nagkukwentuhan ng mag-ina. Nagkakatawanan pa ang mga ito ngunit nang madako ang tingin sa kanya, natigil sa pagtawa si Pearl. Pwede ba akong makisali? Opo, Doc! Masiglang tugon ng bata. Si Pearl ay walang imik pero wala rin naman itong magagawa dahil ang gusto ng anak ang masusunod. Paglabas mo dito, dadalawin mo ko ha? Opo, Doc! Sagot ng batang si Marcus. Nang magtama ang tingin ni Pearl at Dr. Rafael, nakita niya agad ang lungkot sa mata ng doktor. Pero wala naman silang ginagawa para maging malungkot ito, di ba? Doc, wala po ba kayong girlfriend? Marcus, saway ni Pearl dito. Sa tingin niya kasi dapat hindi nito inuusisa pa ang mga ganoong bagay. It's okay. Anito kaya nagpatuloy ang anak niya sa pagtatanong. Kasi po ang gwapo niyo po para mawala ng girlfriend eh. Mas lalo tuloy natawa dito ang doktor. Meron pero nawala na siya. Po, iniwan ka po niya? Si Pearl na ang nahihiya sa tanong ng anak niya pero sadyang close lang talaga ang dalawa.
patay na siya. Sorry po, Doc. It's okay. Tumingin ito sa kanya at pilit nang umiti. Pero yung girlfriend ko, kamukhang kamukha siya. Never mind. Matapos hindi ituloy ang kwento, nagpaalam ang lalaki na lalabas na lang muna. Weird ni Doc Mama, no? Napating na lang tuloy kay Pearl ang anak niya. Nang makatulog ang anak, lumabas na muna si Pearl. Kamukhang kamukha niyo po talaga. Napadaan ng nurse na palaging nag-aasikaso sa anak niya. Sino? Kunot noon namang tanong niya sa babae. Yung girlfriend po ni Doc Rafael na namatay, kamukhang kamukha niyo po siya. May itatanong pa sana siya, kaso bigla na lamang itong umalis. Naiwan tuloy siyang napapaisip. Kaya ba ganoon ang doktor na yun sa kanila ng anak niya? Dahil kamukha niya ang girlfriend nitong namatay? Buong akala ni Rafael matapos niyang ipagtabuyan si Britney. Hindi na ito babalik pa sa hospital. Ngunit maling-mali doon ang lalaki. Dahil nagbalik ito, nadagdag na gulo pa ang hatid. Si Nurse Cha ang agad nitong kinausap at inalam kung sino ang nagugustuhang babae ni Rafael. Tell me, anong pinagkakaabalahan ni Rafael dito? Sobrang takot ng nurse dahil nakasandal ito sa pader habang nasa harapan si Britney na may hawak na panturok. Napapalunok na nga lang din si Nurse Cha habang puno ng takot ang mga matang nakatingin sa babae. Ano, sasabihin mo ba o itatara ko to sa lalamunan mo? Pasyente po ni Doc yung anak ng babae. Anang nurse na ikinakunot ng noo ni Britney. Kaagad namang itinuro ni Nurse Cha kung saan ang hospital room ng nasabing pasyente. Doon na ito pinakawalan ni Britney. Kaagad na tumakbo palayo ang nurse para hanapin si Doc Rafael. Sino kang haliparot na babae ka? Galit na tanong ni Britney sa babaeng nakatalikod rito. Hindi siya makapaniwala. Magkakagusto lang si Rafael sa isang babaeng may anak pa talaga. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang humarap ang babae. Anong ginagawa mo dito, miss? Gulat na tanong nito sa kanya pero natuos si Britney sa kanyang kinatatayuan at ang tangi lang nagawa ay ang pagmasdan ang taong nasa kanyang harapan. Miss, sino ka ba? Hospital room kasi ito ng anak ko kaya anong... Nagulat si Pearl nang hawakan siya ng weirdong babae sa magkabila niyang balikat. Nanlalaki ang mga mata nito na animoy makakapanakit ng tao. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Paulit-ulit nitong tanong habang kulang na lang, alugin siya para sumagot. Samantala si Rafael ay may kausap na doktor nang hinahapong pumasok si Nurse Cha sa kanyang opisina. Dok, nasa baba na naman po si Ma'am Britney at inaaway niya po si Ma'am Pearl. Mabilis na kumilos si Rafael at iniwan na muna ang kausap na doktor para agad na puntahan si Pearl. Delikado ito kay Britney, lalo pat alam niya ang takbo ng utak ng desperadang babae. Sabihin mo sa akin, tell me kung paano ka napunta dito. Muli ay tanong kay Pearl ng babae, ngunit wala siyang naisagot dito. Miss, hindi naman kita kilala. Mabilis na itinulak si Pearl ng babae kaya napaupo siya sa sahig. Miss, ano bang problema? Pumantay ang nakakatakot na babae sa kanya tsaka siya nito muling itinayo para itulak ulit. Don't pretend na wala kang balak, kaya ka bumalik. Si Martin, nasan siya? Nasaan si Martin? Kumunot ang noo ni Pearl. Bakit kilala ng babae ang kanyang asawa? Bakit mo kilala si Martin? Bakit kayo magkakilala ng asawa ko? Imbis na sagutin ang tanong niya, malakas lang na tumawa ang babae. Akmang may itatanong pa siya dito, ngunit biglang nanakit ng sobra ang kanyang ulo. Halos hindi makayanan ni Pearl ang sakit, kaya nakahawak lang siya sa tila, binibiyak na ulo. Si Rafael naman ay ang namimilipit na sa sakit na si Pearl ang naabutan sa sahig. Marahil ay dahil sa ginawang pagtulak ni Britney dito. Itinulak daw kasi ito ng babae. Huwag lang talagang papakita sa kanya ang babaeng yun. At sa isang iglap, bigla na lamang nawala ng malay si Pearl. Habang si Britney, lulan na ng kanyang kotse. Sobrang bilis ng pagdadrive nito, makauwi lamang sa kanila. Hindi dapat siya maabutan, may kailangan pa siyang alamin. Britney iha, bakit nagmamadali ka? Bungad kay Britney ng mami nito, ngunit hindi niya ito pinansin at basta nilagpasan na lamang. Anak, saan ka pupunta? Wala ulit nakuhang sagot mula kay Britney ang mami nito. Sinundan pa nga ito hanggang sa labas pero hindi pa rin pinansin ng babae ang kanyang mami. Nay, ano to?
Sa probinsya ay may nakitang sulat sa cabinet ang ate ni Martin. Akin na nga yan. Mabilis iyong inagaw ng ginang sa anak. Ano ba kasi yan, ma? Pilit nitong binabawi sa ina ang sulat, ngunit tumalikod ang kausap. Sulat ba yan ni Martin, ma? Para kay Pearl? Malalim na napabuntong hininga ang ginang. Ang anak naman nitong babae ay napuno ng pagtataka. Ano ba kasing laman ng sulat na yan, mama? Nauubusan na ito ng pasensya. Sana ay hindi magbago ang tingin mo sa kapatid mo pagkatapos mo mabasa ang sulat na yan. Mabilis naman itong inagaw sa ina ang sulat. Napatingin na lang si Aling Martina sa kawalan. Sana ay hindi siya kagalitan ng anak ngayong may iba nang nakakaalam ng lihim nito. At sana bumalik na rin si Pearl para mabasa nito ang sulat at malaman ang katotohanan. I love you so much. Ikaw ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Pinisil nito ang pisngi ng kabiyak at hinagkan pa sa labi. Gumanti naman ng halikang lalaki. Muntik pa nga lumalim iyon kung hindi lang napigilan ng sarili. At ikaw, si Angel Nicole sa Advera, ang pinakamagandang babae para sa akin. Malapit na, love. Malapit na akong maging doktor. Malapit ka nang magkaroon ng boyfriend na doktor. Niyakap ng lalaki ang babae at sabay na pinagmasdan ng dalawa ang sunset. Mag-iingat ka dun ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom, okay? Kakain ka ng tama sa oras. Natatawang hinagkan ng lalaki ang ilong ng nobya. Masakit man ay pinakawalan naman ng babae ang nobyong papunta ng ibang bansa para sa pag-aaral nito. Oh my, matutuwa si Rafael nito. Kailangan niya itong malaman. Kaz, pwede mo ba akong samahan muna sa bahay? Wala kasi sila mami kaya wala akong kasama. Pumayag ang babae sa alok ng pinsan sa pag-aakalang wala itong gagawing masama. May nilagay ka ba dito? Bakit nahihilo ko? I'm sorry, Kaz, ba't matatapos na ang kasiyahan mo? Ako naman ang magiging masaya. Magiging akin na ang boyfriend mo. Huling narinig nito bago nawala ng malay. Sino ka? Saan mo ko dadalhin? Ibalik mo ko sa amin. Pagwawala habang hinahampas ang lalaking driver. Ngunit walang talab iyon hanggang sa hindi na nakontrol ng lalaki ang pagmamaneho. Nahulog sa bangin ang sinasakyan ng dalawa. Nagising na lang ang babae na walang maalala at ang lalaking humarap dito nagpakilalang asawa. Nang imulat ni Pearl ang kanyang mga mata, naluha na lamang siya dahil naalala niya na ang lahat. Kung paano siya nilinlang, dinaya at niloko ng taong nagligtas nga sa kanya sa sasabog na sasakyan. Pero pinaniwala naman siya sa kasinungalingan nito. Kung paano siya naloko ng taong akala niya asawa niya talaga at tunay itong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Yun pala, kasabwat lang ito ng pinsan niyang si Britney upang mapalayo siya sa mga mahal niya sa buhay, lalo na sa lalaking pinakamamahal niya. Hindi anak ni Martin si Marcos, kundi anak ito ni Rafael na doktor na nag-opera at gumamot dito. Bakit ba hindi niya agad naalala ang lahat? Bakit kailangan na tumagal pa? Hey, what's wrong? Kakapasok lang ni Rafael sa loob ng silid pero umiiyak na si Pearl ang agad nitong napansin. May masakit ba sa'yo? Tanong ulit nito habang sinusuri ang babae na tahimik lang na umiiyak. Hindi naman magawang tignan ni Pearl ang lalaki. Gayong alam niya sa sarili na nagmahal siya ng ibang lalaki. Kahit pa sabihin na hindi niya naman naisuko ang sarili dito. Pero nagawa niyang magmahal ng iba. Sagutin mo ko, Pearl, para naman malaman ko kung may mali sa'yo. Ngunit nanatiling tahimik ang babae. Inintindi na lamang din ni Rafael ang babae at niyakap na lamang ito. Okay ka na ba? Sumakit lang talaga yung ulo ko kaya ako nawala ng malay. Pagdadahilan niya, mabuti na nga lang at naniwala ang lalaki. Nakaalalay pa ito sa kanya nang puntahan niya ang anak o mas tamang sabihin na anak nila. Nakakalungkot lang na halos maglilimang taon nitong hindi nakasama ang anak habang siya mag-aanim na taong nawala sa piling nito dahil lang sa mga taong ayaw silang sumaya. Mama, ayos ka na po ba? Sabi po ni Doc, nagpapahinga ka daw po kasi napagod ka daw po. Gusto mang sabihin ni Pearl sa bata na ang tinatawag nitong Doc ay totoong ama nito, ngunit hindi niya magawa. Tiyak kasi na mabibigla si Marcus. Siguro iisipin niya na muna ang tamang paraan kung paano. Huwag kang mag-alala, hindi na makakabalik pa dito si Britney. Sinisigurado ko yan sa'yo. Nagpaalam din ng lalaki na lalabas na muna. Mama, umiyak ka po ba? Napansin agad ni Marcus ang pamumula ng mga mata niya.
Bilib na talaga siya sa anak niya. Samantala si Rafael napapamura habang nasa labas ng hospital room ng batang si Marcus. Kung may masamang nangyari kay Pearl, hindi niya talaga mapapatawad si Britney. Tinitiyak niya ring makakarating sa magulang ng babae ang nangyari, lalo na sa mga magulang ni Angel para layuan na nila ang babae. Rafael, iho. Nagulat si Rafael nang makita ang mami niya kasama ang kanyang tita Jelly. Ano pong ginagawa niyo dito? Aniya at nagmano pa sa ginang. Nag-aalala kasi itong tita Jelly mo sa'yo. Masyado ka daw abala sa trabaho. Sabi ko nga, dinadalaw ka dito ni Britney ngunit hindi mo naman pinapansin. Mahina pang natawa ang kanyang mami. Ano bang pinagkakaabalahan mo, iho, bukod sa mga pasyente? Pabirong sabi ng kanyang tita Jelly. Ngunit nang madako ang tingin nito sa taong kalalabas lang sa hospital room na nasa may tabi nila, mabilis na natigilan ng ginang. Napansin niya ring nagkatitigan ng tita Jelly niya at si Pearl na tahimik lamang pero nakakita siya ng kakaibang emosyon sa mga mata nito. Angel? Tangi na lang nasabi ng ginang habang titig sa babaeng kamukha ng anak. Nagulat na lang si Rafael sa sinabi ni Pearl, lalo na sa ginawa nito. Mommy? Anito at niyakap ang ginang na maluha-luha na rin ang mga oras na iyon. Samantala siya at ang mami niya nagkatinginan na lamang. Puno ng gulat ang mga mata. Totoo ba to? Buhay ka? Gulat na gulat ang ginang. Si Pearl ay napatango-tango na lang pero ramdam niya ang tingin ni Rafael. Halatang may gustong sabihin pero hindi masabi dahil nasa harapan nila ang kanilang mga magulang. Kailangan niya na talagang sabihin sa lalaki na naaalala niya na ang lahat bago pa nito isipin na binabaliwala niya lang ito. Pwede po bang mamaya na tayo mag-usap? Tumingin siya kay Rafael kaya napatingin din dito ang kanyang mami. Oo iha, dito lang ako. Mukhang kayong dalawa ang maraming kailangan na pag-usapan. Hindi ko alam kung paano. Pero masaya ako malaman na buhay ka anak ko. Muli pang niyakap ni Pearl ang ina bago ito iwan sa mami ni Rafael. Kaya ka umiiyak kanina kasi nakakaalala ka na. Nasa hardin na sila ng hospital. Nasa likod siya ni Rafael na malayo ang tingin. Sorry kung hindi ko agad sinabi. Bakit Angel? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nauna pa si tita pero ako ang kasama mo. Hawak na nito ang magkabila niyang balikat. Sorry. Sorry kung ilang taon kang nahirapan dahil sa akin. Sorry dahil alam kong nasaktan kita kaya sorry talaga. Nayuko siya habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pero napaangat siya ng tingin nang hawakan ni Rafael ang kanyang baba. Hindi ako galit sa'yo. Siguro may tampo lang kasi ang tanga-tanga ko rin. Bakit hindi ko agad nalaman? Hindi ako gumawa ng paraan para malaman. Nung hindi ko kasi nakita ang birthmark mo, sumuko na ako. At tinanggap ko na lamang na iba ka at si Angel. Natawa pa ito sa binitiwang salita. Yung birthmark ko ba? Pilit yung pinatanggal ni Martin dahil pangit daw. Pinagamit niya pa ako ng cream. Napaiwas pa si Pearl ng tingin dahil nagbanggit siya ng pangalan ng ibang lalaki. Buwisit na lalaking yun. Pero paano ka ba napunta sa kanya? Pero kung hindi ka pa handa akong maghintay hanggang sa handa ka na. At kahit pa nagkaanak kayong dalawa at minahal mo siya, ayos lang sa akin. Basta kasama na kita. Doon ay muli siyang naluha. Si Marcus, anak mo siya. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Rafael. Ano? Awang ang labi nito at hindi makapaniwala. Noong kunin ako ni Martin at pinaniwala sa mga kasinungalingan niya. Buntis at dinadala ko na ang magiging anak natin. Saglit na katahimikan ng namayani sa pagitan nilang dalawa hanggang sa bigla na lang sunod na napamura si Rafael. May anak na ako? May anak na tayo? Anak ko ang bata? Mababakas ang kasiyahan sa boses nito. Nakailang banggit pa ng salitang anak. Oo, anak mo si Marcus. Anak natin siya. Sa sobrang kasiyahan, nabuhat siya nito. Hindi pa nakontento doon ang lalaki. Nagawa pa nitong magsisisigaw sa loob ng hardin. Walang pakailam kahit na may makarinig pa sa kanilang dalawa. Pero ang nag-utos kay Martin na kunin ako. Nawala ang saya sa mukha ni Rafael at napalitan iyon ng pagkaseryoso. Sino? Sinong nag-utos sa kanya? May diin ang boses nito't halatang gusto talagang malaman kung sino ang nag-utos. Si Britney. Inamin niya bago niya ako ipadala sa lalaking yun. Gustong gusto ka daw niya.
Sunod-sunod na namang napamura si Rafael, kaya pilit niya itong pinakalma. How can I calm down kung alam kong kasalanan ng pinsan mong yun kaya tayo nagkahiwalay? Nasaan na ba siya? Hindi ko alam kung saan nagpunta ang isang yun, pero sa sandaling mahuli siya ng mga pulis, sinisigurado ko sa iyo na hindi siya na makakawala pa. Sa loob na tayo. Anya sa lalaki na tumango naman, kaya sabay na silang pumasok sa loob ng hospital. Pero hindi nila inaasahan ng maaabutan sa pagpasok sa room ng kanilang anak. Kausap na kasi nito ang dalawang lola na bibong-bibo naman sa bata. Kaninong anak ang batang ito? Siya po ang mama ko. Umawang ang labi ng mami ni Pearl, maging ang tita Cynthia niya ay ganun din. Mabuti na nga at nagsalita agad si Rafael. Mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyo. Nagkatinginan ng dalawang ginang na napatango na lamang. Si daddy po pala, mommy. Kahit na pinaghihigpitan siya ng ama noon, mahal naman ito ni Pearl. Nasa bahay at tiyak na matutuwa yun kapag nalaman niyang buhay ka pa. Tila ba isang himala ito para sa amin, anak? Wala na siyang nasabi at napangiti na lang. Ngunit ipinapangako ni Pearl sa sarili na sa sandaling muli silang magkita ng pinsang si Britney, makakatikim na ito sa kanya. Nakarating na si Britney kila Martin. Paanong hindi niya malalaman ang address ng lalaki? Kung dati nila itong driver na sana, driver pa rin nila ngayon kung hindi niya ito inutusan na gawin ng masamang bagay na iyon. Kitang-kita niya kasi na gusto nito ang pinsan niya, kaya naman ginamit niya ang pagkagusto nitong iyon para ito'y utusan. Martin! Martin! Mula sa labas ng bahay ay panay ang sigaw ni Britney. Wala na si Martin, patay na. Sigaw naman ng isang kapitbahay na hindi niya na lamang pinansin. Sadyang may mga tao talagang kulang sa pansin, tsaka bakit naman siya maniniwala rito? Maya-maya pa, lumabas ang isang may katandaang babae. Sino ka ba at bakit mo hinahanap ang anak ko? Nakapamewang pa nitong tanong sa kanya. Pinasadahan ni Britney ng tingin mula ulo hanggang paa ang ginang at tsaka ito inirapan. Pwede ba manang ilabas niyo na lang ang anak niyo? Muli niya pang inirapan ng ginang. Sandali lang, napangiti na lang tuloy si Britney. Susunod din pala kailangan pang utusan at gamitan ng maanghang na salita. Eto, may dala ng itak ang matandang babae. Teka, ano yan? Natatakot nitong tanong. Kung hindi ka ba naman gaga, patay na ang anak ko kaya bakit mo siya hinahanap? Umawang ang kanyang labi. Kung nanay na ni Martin ang nagsabi, ibig sabihin lang nun, totoo ngang patay na ang lalaki. Ngayon, umalis ka na. Naglakad ito papunta sa kanya. Unti-unting napaatras si Britney hanggang sa labas na siya ng bakod. Umalis ka na habang nakakapag-isip pa ako ng tama. Patahimikin mo na ang patay na. Natakot naman ang babae kaya tumakbo ito papunta sa sasakyan. Habang si Aling Martina, napapailing na lang habang natatawa. Sino yan, Nay? Ang anak nitong si Mean nakalalabas lamang. Tapos na maligo. Ewan ko, hinahanap ang kapatid mo. Sabi ko nga ay patay na ay masyadong mayabang. Hindi ko gusto ang ugali. Doon na nga tayo sa loob, baka ma-high blood pa kayo dito. Yaya ni Mean sa ina na sumunod naman. Habang si Britney ay napagpasyahang babalik na siya sa Manila. Wala na rin pala siyang mapapala dahil patay na si Martin. Nauna pang nawala ang gago sa kanya. Kaya naman pala malayang nakakapunta kung saan-saan ang pinsan niyang si Angel. Dahil nakalaya na pala ito mula sa lalaki. At ngayong nagbalik na ang pinsan niya, paano na siya? Ngayon pa na dito na naman muling nahulog si Rafael. Ano na namang laban niya? Kailangan gumawa siya ng paraan. Samantala sa hospital, napapangiti na lang si Pearl habang pinanonood ang anak na kakwentuhan ng mga lola nito. Ganon din si Rafael na katabi niya. Nakaakbay pa nga sa kanya ang lalaki. Ma? Dumako ang tingin ni Marcos sa kanila kaya naitulak niya ng mahina ang lalaki palayo sa kanya. Bakit, nak? Nilapitan niya ang bata. Si Doc na po ba ang bago kong papa? Nagkatinginan ang mami nila ni Rafael. Naikwento na kasi niya sa dalawa ang buong kwento at hinintay na lang na sabihin sa anak ang katotohanan. Nak, paano kung sabihin sa'yo ni mama na si Doc talaga ang papa mo? Matapos ang kanyang sinabi, katahimikan ang namayani. Pero paano po nangyari yun? Si Papa Martin po ang papa ko, di ba? At dahil bata pa si Marcos, ay inexplain niya sa bata ang lahat sa paraang maiintindihan nito. Ibig sabihin po, bad po si Papa Martin kasi kinuha niya tayo? Naluluhanan itong tanong, tsaka ito napatingin kay Rafael na tahimik lamang.
Kayo po talaga ang papa ko? Tango lamang ang naging sagot ni Rafael, ngunit nauwi iyon sa iyakan. Kaya po pala ang gaan ng loob ko sa inyo. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Marcus kahit na nakayakap na ang bata sa totoong papa nito. Ang dalawang matandangang kasama nila naiiyak na lang din sa kaganapan. Okay lang ba sa'yo na ako ang papa mo? Oo naman po, gusto ko nga po yun eh. Sumilay na lang ang ngiti sa labi ni Rafael, siya naman niyakap na lang ang anak. Ang problema na lang ay si Britney. Ni Rafael, kaya muli silang naalarma lahat maging ang anak nila ay napatanong din. Sino po si Britney? Wala anak. Mabuti na lang talaga at hindi na nagtanong pa ang bata. Hindi na sila kinulit pa. Hindi niya naman kasi pwedeng sabihin sa anak na si Britney ang bruha niyang pinsan na puno at dulo ng lahat. Hindi ko akalaing magagawa ng pinsan mo yun sa'yo dahil lang sa lalaki. Oo, may pagkamaldita siya pero ang ganoong bagay. Napapailing na lamang ang mami ni Pearl. Nakakalungkot man pero may mga tao po talagang katulad ni Britney na inggit sa iba. Hinaplos ng ina ang buhok niya. Hindi ko nahahayaang masaktan ka pa niya anak. Naipikit na lang ni Pearl ang mata habang dinadama ang yakap ng kanyang mami. Tita Cynthia! Mabilis na lumapit si Britney sa tiyahin at yumakap pa rito. May iba nang nagugustuhan si Rafael. Pagsusumbong pa nito. Sa totoo lang, gusto na itong sakta ng ginang pero nais niya munang marinig ang bago na namang kasinungalingan ng magaling na pamangkin. Sinong babae? Yung babae po sa hospital na may anak. Gusto na siya ni Rafael kaya hindi niya ako magawang magustuhan dahil sa babaeng yun. Mo'y bata ito na nagsusumbong sa ginang. Umaasang siya ang kakampihan ng tiyahin. Iha, may tanong lang ako sa'yo. Bahagyang lumayo si Britney sa tita Cynthia nito. Ano po yun? May halong takot at kaba ang boses. Ni minsan ba, wala kang ginawang mali sa buhay mo? Tita, ano ba namang klaseng tanong yan? Wala po tita. Sinungaling. Mula sa pinagtataguan ay lumabas si Pearl. Gulat na gulat tuloy ang pinsan nito na ikinangiti niya. Bakit Britney? Nagulat ba kita? Anong ginagawa mo dito? Napalunok pa ang kausap. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kung ano na naman bang kasinungalingan ang sinasabi mo sa mami ko? Lumapit si Pearl sa pinsan. Mami mo? Oo, magkamukha kayo ni Angel pero hindi. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Britney mula sa kanya. Kulang na nga lang, tumabingi ang pisngi nito. Bakit mo ko sinampal? Natawa si Pearl. Dapat ay alam mo na ang sagot. Sigaw niya sa desperadang pinsan. Tita, bakit niyo po pinapasok ang babaeng ito dito? Pangungwestiyon pa nito sa tiyahin na napapailing na lang. Akala mo ba hindi pa namin alam ang ginawa mo? Saglit na katahimikan ng namayani. Alam na nila ang kasamaan mo, Britney. Lalo na ang ginawa mo. Kaya mabuti pa, aminin mo na lang at humingi ka ng tawad. Utos ni Pearl sa pinsan, ngunit sunod-sunod itong napailing. Wala ko nga aminin dahil wala naman akong ginawang masama. At ikaw, hindi ikaw ang pinsan ko dahil si Angel ay patay na. Isang malakas ulit na sampal ang ipinagkaloob niya dito. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naging epekto ng ginawa mo nang naging sabuatan ninyo ng lalaking yun. Hindi ko nakasama ang mga magulang ko ng ilang taon at ang anak namin ni Rafael. Ibang ama ang kinilala niya dahil sa'yo, dahil sa sobrang inggit mo. Hindi na napigilan ni Pearl ang sarili kaya nakapaglabas na siya ng sama ng loob niya. Ngunit imbis na humingi ng tawad, tumawa lang si Britney. Sobrang lakas na tawa na parang nababaliw na. Pero agad ding natigil sa pagtawa nang dumating na ang mga taong nakaputi. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Tanong nito habang hawak-hawak na ng mga taong nakasuot ng puting damit. Si Pearl naman, pinanood na lang ang pinsan kung paano ito magwala habang isinasama ng mga taong tinawagan nila. Sinakikita nila, wala na ito sa tamang pag-iisip at kung hindi maaagapan ay tiyak na makakapanakit pa ito ng ibang tao. No, hindi ako baliw. Rinig pa rin nila ang sigaw nito, hindi na lamang pinansin. Ngayon wala ka nang dapat pang ipag-alala anak. Wika ng kanyang daddy. Nailabas na kasi sa hospital si Marcus kaya nandoon na sila sa bahay ng mga magulang niya. Para kay Pearl, tama na rin ang matagal-tagal nilang pananatili sa hospital. Kailangan ding maranasan ulit ng anak niya ang normal na buhay sa labas. At ang daddy niya, tuwang-tuwa ito nang malamang buhay siya.
Nang magkwento nga siya dito, galit na galit ang ama niya at halos sugurin agad si Britney na pinigilan nila. Hindi rin kasi nila alam kung nasaan, kaya mabuti pang hintay na lang ito mismo ang magpunta doon at ganoon naman ang nangyari. Kailangan ko pa rin pong bumalik ng probinsya, ani Pearl, kaya napatingin sa kanyang lahat. Bakit kailangan mo pang bumalik doon? Halata ang hindi pagkagusto sa boses ng kanyang daddy. May kailangan pa po akong ibalik sa taong pinagkakautangan at magpapaalam na rin po. Anya, mabuti na lang at hindi na ito tumutol. Sasamahan kita. Hindi ako makakapayag na umalis ka mag-isa. Baka hindi ka na naman makabalik sa akin. Ani Rafael, napangiti na lang siya sa narinig. Kung yan ang gusto mo. Nagulat na lang si Pearl nang walang hiyang-hiyang hinagkan siya sa labi ng lalaki sa harap ng kanyang mga magulang. Sige, kunwari wala kami dito. Natatawa pang sabi ng kanyang mami. Napalo niya tuloy ang dibdib ni Rafael na natatawa na lang dahil sa kanyang naging reaksyon. Ma'am, hinahanap na po kayo ng bata. Mabilis namang sumunod si Pearl sa katulong at iniwan niya na muna ang mga magulang. Ngayong hindi na sila magugulo pa ni Britney ay panatag na siya. Kaya po pala wala kayong amor sa aming mag-ina. Yun na lang ang nasabi ni Pearl habang kaharap ang ina ni Martin. Ngunit kahit na ganoon, gusto ko pong magpaalam sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi nyo na kami makikita ng anak ko. Dagdag niya pa at tumalikod, ngunit sa kanyang pagtalikod ay hindi inaasahan ang pahabol na salita ng ginang. Maging masaya kayo ng bata, Pearl. Patawarin mo sana ang aking anak sa kanyang nagawa. Maging kami rin ay magawa mo sanang mapatawad. Nilingon niya naman ang ginang, ngunit tinanguan lang. Kahit papaano ay nagkaintindihan na silang dalawa. Hindi niya na sinama pa doon ang anak na si Marcus, kaya si Rafael lang ang kanyang kasama. Paalis na sana, pero biglang naalala ni Pearl kung sino talaga ang kanyang ipinunta. Kumatok siya sa kapitbahay. Pearl, ikaw pala. Gulat pa nitong sabi. Maraming salamat po sa pagpapahiram ninyo. Anya matapos iabot sa ginang ang isang sobre. Hindi nito tinanggap yun. Ang totoo niyan iha ay kay Martin iyan. Nag-iwan siya ng pera sa akin bago mawala para kung sakali man daw na magkaproblema. Sa inyo na lang po o kung gusto nyo, ibigay nyo sa pamilya niya. Aniya't inilahad na sa kamay nito ang sobre kahit walang permiso. Nag-aalangan na tinago iyon ng ginang. Ibibigay ko na lang kay Martina. Total hindi ko naman ito pera. Napangiti na lamang si Pearl. May bago siyang kinuhang sobre mula sa bag niya. Ang pera na yun ay hindi galing kay Rafael, kundi pera niya talaga. Para saan to? Para po sa pagtulong ninyo. Hindi pa sana nito tatanggapin iyon, pero hindi niya tinanggap ang sobre na ibinabalik na nito. Siya ba ang totoo mong nobyo, iha? Napatingin ito kay Rafael na tahimik. Mapapangasawa ko po. Proud niyang sabi sa ginang na kinilig naman. Maraming salamat dito, iha. Aalis na po kami. Paalam niya. Bago tuluyang umalis, kumaway pa si Pearl sa babae. Ano yung sinabi mo kanina? Tsaka lang ito nagtanong nang nasa loob na sila ng sasakyan. Bakit ayaw mo bang magpakasal sa akin? Natatawa niyang tanong sa lalaki. Sige, hindi na natapos pa ni Pearl ang naisabihin dahil sinakop agad ng labi nito ang kanyang labi. Kung gusto mo, hahanap na tayo ngayon ng simbahan dito at magpapakasal. Napailing na lamang si Pearl as if naman na pwede yun. Tiyak na mapapagalitan sila ng kanilang mga magulang at ng anak niya. Nang makabalik sila ni Rafael sa syudad, ay kaagad nilang inasikaso ang kasal. May nag-aalaga naman sa anak nila sa tuwing umaalis sila ni Rafael, kaya hindi na kailangang mangamba. Pero syempre, bumabawi din naman sila sa bata. Kung sino man ang tumututol sa kasalang ito ay pwede kayong magsalita. Meron ba? Wala po, Father. Natawa na lang siya nang sumagot si Rafael. Matapos ang saglit na tawanan, nauwi na ang lahat sa seremonyas ng kasal. Buong akala niya noong una. Maiinip ang lalaki ngunit iba. Matyaga itong nakikinig sa pari na parang itinatatak sa isipan ang lahat ng naririnig. You may now kiss the bride. Hindi pa man tapos ng pari, hinagka na siya ni Rafael. Natawa na lang tuloy ang mga bisita. May mga ilang doktor sa hospital at meron din namang mga kakilala. Siyempre, hindi mawawala ang kanilang mga magulang at anak na si Marcus na proud sa kanilang dalawa ni Rafael. Mama, Papa, gagawa na po ba kayo ng baby? Nagkatinginan silang dalawa ni Rafael dahil sa tanong ng bata.
Ang daddy niya naman at ang daddy ng asawa niya napaiwas na lang ng tingin. Kita nyo, gusto nang magkaroon ng kapatid ng aming apo. Gatong pa nito pero halatang halata naman na ang mga ito ang gusto na magkaroon ng panibagong apo. Plano na nga nila ng lalaki na hindi na sila pupunta ng reception at i-Indianin na ang mga tao. Kaso nga lang hindi po pwede yun, kaya wala silang choice kundi pumunta pa rin. Hindi pa ba tayo pwedeng tumakas? Bulong sa kanya ng asawa. Natawa na lang si Pearl. Sige, para mayari tayo. Minsan, napapaisip siya. Paano kung hindi nangyari ang lahat ng yun? Hindi sana nasayang ang ilang taon sa kanilang buhay. Pero ganoon naman talaga ang lahat ng tao, dumadaan sa pagsubok. Doon tuloy nila nalaman kung gaano katatag ang kanilang pagmamahalan. Kasi siya, maging si Pearl man siya o si Angel, ay ang nag-iisang gwapong doktor pa rin sa kanyang paningin, ang kanyang mamahalin. Walang iba kundi si Dr. Rafael Buenaflor.